Magandang araw, ako nga po pala si Tito Ike. At ngayong gabi, isang nakakakilabot na karanasan ang ibabahagi ko sa inyo. Kwento ito ni Ramil mula sa Pampanga tungkol sa kanilang kapitbahay na si Aling Josie, isang tahimik, matandang babae. Pero ang hindi nila alam, may itinatagong madilim na lihim si Aling Josie. Isa pala siyang aswang. Kaya kung mahina ang loob mo, baka hindi mo kayanin ang kwento na to. Simulan na natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ramil, Tubong Pampanga, 36 years old. Isa akong OFW pero itong kwento ko, nangyari nung umuwi ako sa Pilipinas noong nakaraang taon. Kwentong hindi ko malilimutan dahil ang mismong kapitbahay naming si Aling Josie, hindi pala tao. Isa siyang aswang. Nung time na yon, kararating ko lang sa amin galing abroad. Gusto ko lang sana magpahinga, magbakasyon, at makasama ang pamilya. Simple lang naman buhay sa probinsya. Tahimik, presko, walang ingay ng syudad. Pero may isang bahay sa tapat ng amin na lagi kong napapansin. Lumana, parang laging madilim kahit tirik ang araw. Doon nakatira si Aling Josie. Matanda na siya, maputi ang buhok, payat, parang laging galit pero hindi naman nagsasalita. Ang weird nga tuwing hapon, lagi siyang nasa duyan, parang may binabantayan. Pero di ko pinapansin, baka matanda lang na masungit. Hanggang isang gabi, may narinig akong parang baboy na umiiyak. Pero wala kaming alagang baboy. Pagkatapos ng ilang araw, sunod-sunod na ang mga balita. Nawawala raw ang manok ni Mang Berting. Tapos si Aling Linda nawalan ng pusa. Yung aso ni na Junjun, nakita sa likod ng bahay nila. Patay. Walang lamang loob. Kinutuban ako. Lalo na't may isang matanda sa kanto na nagsabi sa akin, "Iho, iwasan mong makatingin sa mata ni Josie. Baka mapasok ka." Sineryoso ko yon. Hindi ko na siya tinitingnan tuwing dumadaan ako. Pero mas naging mapagmatsyag ako. Isang gabi habang nasa rooftop ako, napansin kong may gumagalaw sa likod ng bahay ni Aling Josie. Sinilip ko at nakita ko siya, nakasquat, may hinuhukay. Parang may hinahanap sa lupa at may hawak siyang putol na pakpak ng manok. Simula nun, lagi na kong napapanaginipan si Aling Josie. Laging duguan ng bibig, tapos bumubulong. Ang bango ng dugo mo, Ramil. Tuwing gigising ako, lagi akong pinagpapawisan. At minsan, may kalmot ako sa dibdib. Para bang may pumapasok sa kwarto ko. Kaya napagdesisyonan kong pumunta sa palengke. Humingi ng tulong sa albularyo. Sabi niya, "May gustong pumasok sa'yo. Huwag mong hayaang mabuksan ang loob mo. Labanan mo." Simula noon, hindi na ako mapakali. Kahit sa araw parang may sumusunod sa akin. Isang hating gabi napabalikwas ako ng gising. May narinig akong kaluskos sa bubong. Pagtanaw ko sa kisame, may aninong may mahahabang kuko at mga pulang mata nakatitig sa akin. Tapos biglang tumalon sa bubong ng kapitbahay. Kinabukasan, nakita sa CCTV ni Mang Boy yung anino ng nilalang na yon tumalon ng 4 na metro, parang hindi tao. Pinuntahan ko si Aling Josie. Wala siyang imik, pero nginitian niya ako. Doon ako lalong natakot. Kasi sa ngiti niyang ayon, may dumidikit na dugo sa gilid ng bibig niya. Kinagabihan, mas lumala. May bata na namatay sa kabilang kanto. Bigla na lang daw nawala ng hininga. May bakas ng kalmot sa dibdib. Parang ganun din sa akin. Nang gabing yon, tinangka kong matulog sa bahay ng kaibigan ko. Pero kahit doon, napanaginipan ko si Aling Josie. This time, lumapit siya sa akin at bulong niya, "Bukas ikaw na." Nagising akong nanginginig at may dugo na naman sa damit ko. Hindi ko na alam kung panaginip pa ba yon o totoo na. Sa tulong ng albularyo, binalikan namin ang bahay ni Aling Josie. Hindi ko na inintay pa. Binuhusan namin ng gas ang paligid at sinunog.
Habang nasusunog may sumisigaw na parang hayop, pero sabay-sabay ang boses, lalaki, babae, matanda, bata. Parang 100 kaluluwa ang umiiyak. Kinabukasan, wala nang bakas ng bahay niya. Wala nang Aling Josie. Pero 1 linggo bago ako umalis ng bansa, may lumapit sa aking bata. May hawak na rosaryo. Sabi niya, "Sabi ni Lola Josie, aking ka raw." Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot. Lalo na tuwing gabi kapag tahimik at malamig. Minsan pakiramdam ko, nandoon pa rin siya, nakatingin sa malayo naghihintay. Kaya mga kababayan, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng matandang tahimik ay inosente. Minsan, ang aswang ay nasa mismong tabi nyo na. Gandang araw! Ako nga po pala si Jason. Tubong Maynila, 28 anyos. At ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan. Isang karanasan sa probinsya, isang karanasang puno ng lagim. Matapos mawala ng trabaho sa Maynila at iniwan ng kasintahan, oo Tito Ike, iniwan ako ng nobya ko. Nagpasya akong lumipat muna sa probinsya ng Quezon, sa isang malayong baryo na halos hindi na mapasok ng signal. Gusto ko lang sana ng tahimik na buhay, makapag-isip-isip. May nakachat ako noon sa Facebook, si Kuya Renan, pinsan daw ng kaibigan ko. Sabi niya, may bakanteng kwarto sa bahay nila at libre ang matutuluyan basta't tumulong lang ako sa mga gawain. Siyempre pumayag agad ako. Pagdating ko sa kanila, sinalubong ako ng ngiti ng buong pamilya. Si Kuya Renan, ang asawa niyang si Ate Lorna, at ang anak nilang si Nika, 14 na anyos. Tahimik ang lugar, malamig ang simoy ng hangin. Para bang perpekto ang lugar para magsimula ulit. Pero sa unang gabi pa lang, may napansin na akong kakaiba. Dumating ako sa baryo, tinalubong ako ng pamilya ni Kuya Renan, masayahin at mabait ang lahat. Pero may kakaibang lamig ang mga mata ni Ate Lorna. Pinaunang matulog ako. Pero bandang hating gabi, narinig ko ang mga kaluskos. Tila may mga hayop na umuungol. Sumilip ako sa bintana at nakita kong may dinadala si Kuya Renan sa likod bahay, nakabalot sa sako. Kinabukasan, pinakain nila ako ng adobong karne, matigas, parang may litid. Sabi ni Ate Lorna, baka hindi ka sanay sa karne ng special. Kinabukasan ng almusal, muli akong inabutan ng karne. Pinirito naman ngayon. Wala akong masabi, masarap nga talaga. Pero iba yung amoy, parang parang may dugo pa sa loob kahit luto na. Napansin kong hindi kumakain si Nika. Sabi niya, ayoko ng karne, Tito Jason. Kasi alam ko kung saan galing yan. Napangiti lang ako. Akala ko biruan lang. Pero habang tumatagal, parang iba talaga ang pakiramdam ko. Gabi na naman. Akala ko'y mapapanatag na ako. Pero sa kalagitnaan ng tulog ko, may narinig akong iyak. Hindi iyak ng bata, iyak ng babae. Parang may hinihila, parang binabalatan ng buhay. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Kuya Renan at Ate Lorna. May tinutuhog sila sa kawayan. May hawak silang kutsilyo. Basang-basa ng dugo ang lupa. Pagtingin ko sa isang tabi, may mga bungkos ng buhok. May mga kuko. Hindi baboy ang karne nila. Tao! Kinabukasan, ramdam kong tila sinusubaybayan ako. Parang hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Nakalock ang gate. Nagtanong ako kung may cellphone signal. Sinabihan ako ni Ate Lorna, huwag ka na muna magpakalat-kalat, baka mapano ka pa. Nang tanghalian, isa na namang putahe ang inihain. Kaldereta, pulang-pula ang sarsa. Napilitan akong kumain dahil si Kuya Renan ay tumitig sa akin. Hawak ang kutsilyo. May banta sa kanyang ngiti. Napansin kong nanginginig si Nika habang nagtatanggal ng pinggan. Lumapit siya sa akin, mahinang boses. Tito Jason,
Umalis ka na habang may oras pa. Hindi ka bisita dito pagkain ka nila. Pagtingin ko sa likod bahay, may hukay, may nakaumbok, may kamay na lumalabas sa lupa, sariwang nilibing. Pinlano ko ng tumakas kinagabihan. Dinala ko ang bag ko, tahimik akong lumabas sa bintana. Pero bago pa ako makalayo ng 100 metro mula sa bahay, may humarang sa akin, si Kuya Renan. Saan ka pupunta, Jason? Gutom pa kami. Dinala nila ako pabalik. Tinali ako sa upuan. Sa harapan ko may isa pang lalaki, nakagapos, umiiyak, nanginginig. Kumain ka, o ikaw ang kakainin. At sa mga oras na yon, wala akong nagawa. Gamit ang tinidor, isinubo ko ang mainit-init na karne na galing sa katawan ng tao. Nagsusuka ako habang pinapanood nila akong mangumunguya. Pero ang mas malala, nagsimula na akong maghangad pa. Habang nagkukunwaring sunod-sunuran ako, pinilit kong alamin kung paano makatakas. Si Nika, siya lang ang natitirang inosente sa bahay. Isang gabi, palihim siyang pumasok sa kwarto ko at binigyan ako ng susi. Sabi niya, sa likod ng bahay may tunnel. Dadaan ka sa balon. Doon ka makakalabas. Pero hindi ganoon kadali. Napansin ni Ate Lorna ang pagkilos ko. Sa gabing iyon, pinatawag ako sa kusina. Ngayong gabi, ikaw na ang magiging handa. Piniringan nila ako. Nakatali ang mga kamay ko. Pero bago nila ako tuluyang maihiga sa mesa, may sumigaw. Wag! Sinika. May hawak siyang itak. Pinagsasaksak niya ang ama niya. Tumakbo kami ni Nika papunta sa balon. Pero hindi namin alam na may isa pa palang nilalang na nag-aabang sa ilalim. Sa loob ng balon may tunnel, amoy luma, amoy dugo, madilim. Tanging ilaw ng lighter ni Nika ang naging gabay namin. May mga bangkay sa gilid, kalansay. Marami na palang naging biktima. Isa raw itong ritual ng kanilang pamilya. Pamana ng lola ni Ate Lorna. Isang matandang aswang na pinamumunuan ang buong baryo. Nakalabas kami sa gubat. Humingi kami ng saklolo sa isang checkpoint ng pulis. Pero nang ibalik nila kami sa lugar, wala nang bahay. Wala na ang pamilya. Wala ni anino ng bakas. Parang hindi kailanman naging totoo. Pero may dala akong ebidensya. Isang piraso ng karne na aking tinago. At napatunayang hindi gawa sa hayop. Hanggang ngayon, ayoko nang kumain ng karne. Dahil sa bawat subo, naiisip ko ang mukha ng mga taong pinilit kong kainin para mabuhay.